Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jocelyn habang nakatingin sa anak nitong si Melanie na may ngiti sa mga labing nagtutupi ng mga damit niya, tsaka iyon ipapasok sa maleta. Are you really sure about this, Melanie? I raised you, tapos iiwan mo lang ako para doon sa walang kwenta mong ama? Pagtatanong pa niya kaya't napatigil sa ginagawa si Melanie, sabay tingin sa ina. Mom, come on! Hindi ko naman sinabing iiwan ko kayo. I'll just visit Dad. After all, tatay ko pa rin naman siya. At hindi ako kasali dyan sa hiwalayan yung yan. Para saan pa at hindi ko kakalimutan ng wikang Pilipino kung tatalikuran ko lang din naman ang pinagmulan ko, hindi ba? Mahabang pagsasalita niya, tsaka bumalik sa ginagawa nitong pagtutupi ng mga damit. Samantala ay napaikot naman ng mata si Jocelyn sa kibit balikat. Whatever, Melanie. Hindi ka naman na bata. Basta mag-iingat ka doon, ha? Huwag mong kalimutan yung bilin ko. Lagot ka talaga sa akin. Ano bang sabi ng dad mo na bibisita ka sa kanya? Sagot niya, kaya't muling napatigil si Melanie sa ginagawa. Sabay tingin ulit sa ina. I haven't told him yet. Mamaya ko pa balak sabihin. Tsaka, pwede bang kalma ka lang dyan, Mom? Hindi naman ako papabayaan sa Pinas ni Dad. Sagot niya at ngumiti pa. Subalit hindi pa rin nagbabago ang timpla ng mukha ni Jocelyn. Labag kasi sa loob niya ang planong pagbisita ng anak sa tatay nito. Oh, for your information, Melanie, I don't trust it. Ah, whatever. Aniya pa, kaya't lihim na natawa ang anak. Ma'am, bakit po kasi hindi na lang kayo magbalikan ni Dad? After all, you're both still single. Hindi naman masamang mag-start all over, di ba? Ani Melanie habang pilyong nakangiti. Samantala, bumakas naman ang pandidiri sa mukha ni Jocelyn nang marinig yon. Over my dead body, Melanie? Hinding-hindi ko babalikan yung lalaking yan pagkatapos ng ginawa niyang pabababae noon. Ah, sa tingin niya ba, may mararamdaman pa ako para sa kanya? Ani nito, halatang inis sa tinig. But ma'am, what if has changed? Paano kung pinagsisisihan naman niya yung mga nagawa niya dati? What if he asked you to start all over again? Tatanggapin mo ba? Tsaka nagtaas baba ang kiling ni Melanie. Dahilan kung bakit sandaling natahimik si Jocelyn. Hindi niya magawang sumagot dahil ang totoo ay hindi niya alam. Nang mapansin naman ni Melanie ang pananahimik ng ina, ay kinaway-kaway nito ang mga kamay sa harap ni Jocelyn. Mom, are you okay? Do you hear me? Pagtatanong niya, dahilan kung bakit napabalik sa wisyo si Jocelyn. I'm sorry. What? Tanong pa nito pabalik kaya't natawa ang dalaga. Natulala bigla. Ibig sabihin may chance pang ang magbalikan? Yee? Pangaasar na aniya. Tsaka humalakhak, kaya naman ay napaikot ang mata ang ina nito. Never gonna happen, Melanie. Kaya ikaw, kung mag-aasawa ka na ko, napiliin mo yung lalaking may paninindigan. Yung may prinsipyo ng hindi agad-agad pumapatol sa tukso. Pagsasalita ni Jocelyn, kaya't sa pagkakataong yon, ay si Melanie naman na natahimik. Asawa? Ew, Mom, ni wala pa nga akong boyfriend. Asawa pa kaya? Tsaka wala akong plano mag-asawa, no? Sakit lang yan sa ulo. I just like it being like this. No commitment, no obligations. Tsaka nagkipit balikat ang ina dahil sa narinig. Hay nako, Melanie. Ganyan din yung eksaktong salitang binitawan ko noon. Pero kita mo naman kung ano nangyari. Kaya ingat ka. Oh, hay siya. Tawagan mo na yung magaling mong ama at sabihin mong magbabaksyon ka sa kanya. Maiwan na muna kita dyan. Dagdag pa nito,
Tsaka tumalikod na nang marinig niya ang muling pagsasalita ni Melanie. Hindi mo po ba siya kakausapin, ma? Tanong nito, kaya't marahang napabuntong hininga si Jocelyn. Hindi pa ako handang kausapin yan, Melanie. Sagot niya, tsaka tuluyan ang naglakad palayo. Samantala, nang may iwang mag-isa si Melanie, ay tsaka lang ito muling napakipit balikat at kinuha ang cellphone na nakalagay sa bedside table niya. Sandali niya pang pinagkatitigan ang numero ng kanyang ama bago iyon tuluyang idayal. Yes, sweetheart. Ilang segundo ang nakalipas ang sagutin nito ng ama, kaya't napangiti si Melanie. Hello, Dad. May sasabihin po ako sa inyo. Masaya ang tinig na pagkakasabi niya noon. Is it good or something bad? Oh, Anthony, andyan ka na pala. Pakitingnan mo nga yung nasa farm na kailangan nating i-deliver kung maayos na. Right away, sir. Napakunot ang noon ni Melanie nang marinig iyon. Subalit hindi ito mimik at hinintay ang muling sasabihin ng kanyang ama. Sa isip niya siguro ay masyadong marami itong ginagawa, kaya't naisip niya na rin sanang ibaba na lang muna ang tawag. I'm sorry, sweetheart. May inutusan lang akong tauhan ko. Alam mo na, business. Nang may maipamana rin naman ako sa iyo pagdating ng panahon. Anyway, what are you saying again? Tinig niyang pagsasalita ng ama sa kabilang linya, kung kaya't napangiti ito ng simple. Sabay tiningnan ang mga damit niyang maayos nang nakalagay sa maleta. Sa tabi nito ay ang ticket niya sa eroplano. Ah, Dad, I already talked to Mom about this and fortunately po, pumayag naman siya. But she told me na sabihin ko raw po muna sa inyo. Um, Naisip ko rin po kasi na baka masyado po pala kayong busy. Mahinang aniya subalit sapat iyon para marinig ng ama, kung kaya't maging ito ay napakunot na rin ng noo. Ano bang sasabihin mo, anak? Kinakabahan naman ako nan. Pabiro nitong usal, tsaka pareho silang natawa. Bibisita po kasi ako dyan, Dad. Bukas ang plate ko. It's just that, um, I really miss you at gusto ko po sana kayong makasama. Tsaka, pumayag din po si Mom na dyan ako mag-celebrate ng 20th birthday ko. Dire-diretsong litanya ni Melanie. Sandali naman natahimik sa kabilang linya, kaya't bahagyang lumakas ang kabog sa dibdib nito. Sa isip niya ay, ayaw kaya ng kanyang ama na bumisita siya doon. Nang dahil sa pumasok sa isip niya ngayon, ay bahagya itong nalungkot. Did I heard it right, sweetheart? Matapos ang ilang segundong katahimikan, utal na nagsalita ang aba nito sa kabilang linya. Pinayagan ka na rin sa wakas na mama mo. Makakasama na kita ulit, anak. Sunod-sunod ang ginawang pagtatanong ng ama, habang mababakas ang galak sa tinig nito. Bagamat hindi nito nakikita ang itsura ng ama, ay alam niyang malapad ang ngiting nakapaskil sa mukha nito na mga sandaling iyon. Yes, Dad. Although, masama pa nga po ang loob niya. Napapayag ko rin naman po. Natatawa niyang sagot. Anyway, Dad, are you busy tomorrow? Tanong niya muli, tsaka narinig ang pagtikim ng ama. You know what, sweetheart? Every businessman is busy every single second. But no one is busy for her daughter. So don't worry, okay? I will clear my schedule for you. At mahaba-habang oras ang gugugulin natin bukas. Marami akong ipapakita sa iyo at ikukwento sa iyo. Litanya ng ama, kaya't napayakap sa unan si Melanie dahil sa tuwa. Halos hindi nito magawang itikom ang bibig sa sobrang lapad ng ngiti. Talaga, Dad? Asahan ko yan, ah. Tsaka, Dad, gusto ko po ikaw ang susundo sa akin sa airport bukas. Gusto ko tayong dalawa lang. Baka magsama ka pa ng personal driver mo eh. Gusto kong solo nating dalawa yung oras habang nagkakwentuhan tayo. Siyempre, hindi lang naman ikaw ang may maraming ikukwento, di ba? Tsaka ito tumawa.
kaya't napatango-tango na lamang ang ama nito sa kabilang linya. All right, sweetie. All right. Asahan mong pagmumukha ko agad ang pupungkat sa iyo bukas. Sagot ng ama at sabay silang natawa. Samantala, nang matapos ang pag-uusap na yon, ay hindi pa rin mawala-wala sa labi ni Melanie ang mga ngiti. Iniisip na agad nito ang mga gagawin niyang pag-uwi ng Pinas. Kakain siya ng maraming pagkaing orihinal na gawa ng Pinas. Naisip niya ring bisitahin ang ilan sa kilalang paliguan na malapit sa kanila. Alam niyang hindi naman siya masasamahan ng kanyang ama sa lahat ng plano niyang gawin. Kaya't naisip niyang ayos lang siguro iyon at magpapasama na lamang siya sa kasambahay ng kanyang ama kung meron man. At nang dahil nga sa dami ng iniisip nitong gawin, at dahil na din sa pagod nito, sa pag-iimpake, ay nakatulog ito ng hindi namamalayan. Melanie, wake up! Your flight is an hour. Baka maiwan ka ng eroplano, Melanie. Umaalingaw-ngaw ang tinig na iyon sa apat na sulok ng silid ni Melanie. Kaya't mabilis itong napabalikwas nang mag-sink in sa isip niya ang sinabi ng ina. Mabilis ang ginawa nitong pagtayo. Halata ang pagmamadali nang abutin nito ang tuwalyang nakasabit kung saan. Mom, why didn't you wake me up earlier? Tanong niya pa at saka mabilis na pumasok ng banyo para maligo. Hindi nito ininda ang lamig ng tubig na tumatama sa kanyang balat. You should have told your dad to wake you up. Total siya naman ang bibisitahin mo. You will be celebrating your birthday with him instead of me. Oh God, what is happening in this world? Lahat na lang iniiwan ako. Usal ni Jocelyn, tsaka padabog na naglakad palabas ng kwarto ng anak. Samantala, ay naguguluhang napakamot ng ulo si Melanie sa narinig. Akala ko ba she's already okay with it? Nabibito na naman si Ma'am. Iiling-iling na sabi ni Melanie, tsaka mabilis nang tinapos ang ginagawa. Nang matapos nga, ay tsaka ito nagmamadaling bumaba. Sa sala ay naroon si Jocelyn. Nakangusong nakatingin sa kanya habang hinihintay ang paglapit niya. Ma'am, I'm going. Babalik din naman po ko agad. I promise. Diretso nga niya at hinalikan sa pisngi ang ina. Subalit hindi ito gumalaw. Iiwan ba talaga ako dito? Mahina at halatang naiiyak na tanong nito. Dahil doon ay napahinga ng malalim si Melanie, tsaka marahang hinawakan ng kamay ng ina, sabay tingin sa mga mata nito. Mom, I'll be back. Bibisita lang ako. You don't want me to forget that, right? Alam ko naman kahit galit ka sa kanya. Hindi mo gustong talikuran ko siya. So please, don't be sad, Mom. Hindi kita totally iiwan. Mawawala lang ako ng ilang linggo. I'll call you every day. Is that okay? Pagpapalagay nito ng loob sa ina at tuluyan na ngang tumulo ang luha ni Jocelyn. Promise me na nababalik ka pa, Melanie. Ha? Okay? Anito pa at mahigpit na niyakap ang anak. I promise. Sige na, Ma'am. May lilate na po ako sa plate ko. Kanina pa naghihintay yung taxi. Yung gamot mo, ha? Huwag mong kalimutang inumin. Kumain sa tamang oras, huwag magpapaka-stress, at matulog na maaga kung gusto mo pang makita ako. Ha? Mahabang paalala pa niya, kaya't mabilis na tumango ang ina bago siya tuluyang tumalikod at magsimulang maglakad paalis ng bahay. Samantala, mabilis lamang na lumipas ang oras. Pupungas-pungas pa si Melanie na magising ito at maramdaman ang pagbaba ng eroplano. Tahimik itong napangiti. Sa isip niya ay sabik na siyang makababa ng eroplanong iyon nang masilaya ng amang kay tagal niyang hindi nakita. At ilang sandali pa, Dad! Ikaw na po ba yan? Mahina at puno ng pinaghalong pangungulila at galak sa tinig ni Melanie habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa isang lalaki. Nakatingin din ito sa kanya at bakas ang gulat sa muka. Melanie, my daughter, finally you're here. I've been waiting here for hours.
ni hindi ako makatulog kagabi dahil sobrang excited talaga ako na makita kita ulit at may yakap na ganitong kahigpit. Usal nito habang nakapalupot ang mga braso sa anak. Sanhi kung bakit tanging pagngiti lamang ang nagawa ni Melanie. Oh God, time flies so fast. Hindi pa makapaniwalang usal ni Felipe nang bumitaw ito sa pagkakayakap mula kay Melanie at pinasadahan ng tingin ng anak. You used to be the little girl who always wants me to carry you. You used to ride at my back before, chasing butterflies in the garden while you were endlessly laughing. You were the little girl who loved stories at night, and yet you're a grown woman now. I can't believe I missed so much in your life. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong panoorin ang paglaki mo. At mas lalong hindi ko inaasahang makikita pa ulit kita. Mahaba at bakas ang kalungkutan sa tinig ni Felipe nang sabihin niya iyon. Pagkatapos ay marahan itong pinunasan ng luhang namuo sa mata niya. Dad, stop crying. Come on, it's okay. It doesn't make you a bad father kung hindi mo nasilayan ang paglaki ko. After all, si Ma'am naman ang may kagustuhang lumayo kami. Pagpapatahan ni Melanie sa ama nang nakangiti. Samantala, ay sandaling napabuntong hininga si Felipe. Exactly. Kung maibabalik ko lang ang gabing yun, hindi sana mangyayari sa pamilya natin to. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yun, Melanie. I know I deserve yours and your mom's hatred. Dad, sobrang aga naman ang drama natin. Hindi pa nga tayo nakakauwi eh. Alam mo, Dad, oo. Aaminin ko nagalit ako sa'yo noon pero it was a long time ago. Napatawad na kita. Sabi nga nila, everything happens for a reason. After all, you two become both the best version of yourselves after your separation. And who knows, baka bukas o sa makalawa, may magic na mangyari at mag-cross ulit ang landas nyo, di ba? Nangingiting usal na lamang ni Melanie, tsaka hinila ang masasasakyan. I will willingly wait for that magic, sweetheart. Sa kalagitnaan ng biyahe, ay kapwa naging tahimik ang dalawa. Tanging ang mga paghinga lamang nila ang maririnig hanggang sa napatikim si Felipe, tsaka sandaling tumingin sa anak bago nito ay binalikang paningin sa daan. How is she? Simpleng tanong niya, kaya't napatingin sa kanya si Melanie. She's doing fine, Dad. Fortunately, successful na rin yung cafe business niya. And we're having new branch opening somewhere in USA. Sagot nito, kaya tumango si Felipe. Mabuti naman kung gano'n, anak. I'm happy that your mom chose to live her dream life after it broke her heart. Sana lang, dumating yung panahon na mapatawad niya pa ako. Kahit hindi na siya bumalik sa akin. All I need is her forgiveness. Usal naman ng ama. I understand where her hatred is coming from, Dad. Alam kong hindi madali yung pinagdaanan niya. After everything that happened, she never opened her heart again for someone. She poured every love she has for me. Pero kahit galit siya, ayaw niyang talikuran kita bilang ama ko. And with that, I am sure that she just needs time to heal. At sigurado ako na mapapatawad ka rin niya, Dad. Nang matapos ang usapan niyon, ay sakto ring nakarating sila sa tahanan ng ama. Kaagad na nagsalubong ang kilay ni Melanie nang bumungad sa paningin niya mga lalaki na kasuot ng itim na uniforme. Nakapalibot ito sa buong lugar at matitikas ang tindig sanhi kung bakit nagtataka siyang napatingin sa ama habang naglalakad sila papasok. Dad, what are those men in uniform? Bakit may ganyan dito? It's kind of giving an action movie vibes, ha? Pabiro niyang saad, kaya't natawa ang ama. Speaking of that, halika at may papakita ko sa'yo. Joseph, please bring my daughter's luggage to her room. May pupuntahan lang kami.
Usal ni Felipe at isang lalaki ang mabilis na lumapit upang kunin ang maleta ni Melanie. Pagkatapos ay sabay silang naglakad patungo sa isang mahabang pasilyo. I don't remember this passage, Dad. Usal pa ni Melanie habang tinatahak nila iyon. Yeah, I did some renovations here for some purposes. Anyway, here we are. Sagot ni Felipe, tsaka tumigil sa panghuling pintuan. Pinagkatitigan niyo ng dalaga. May passcode. Napangiti siya na makitang ang petsa ng kanyang kapanganakan ng passcode. Pagkatapos ay kusang bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang madilim na silid. Subalit sa gitnang bahagi ay maliwanag. May kung anong kumikinang hanggang sa manlaki ang mata ni Melanie nang mapagtanto kung ano yun. Diamante? Sigurado akong trilyon ang halaga niyan, Dad. Where did you get that? Gulat pa rin niyang tanong habang hindi naalis ang paningin sa makinang na batong iyon. Exactly. Kung maibebenta ko yan, ay tsak, limpak-limpak na salapi nga makukuha ko. Ang kaso, hindi pa ngayon ang tamang panahon para dyan. Masyado pang delikado. Kailangan ko pang ingatan at mainit ako sa bata ng mga kalaban. Yun na nga ang dahilan kung bakit naglipanan ng mga bodyguard dito. For protection. Alam mo naman, tumatanda na ang daddy. Hindi na kaya makipagsagupaan. Tsaka simpleng natawa si Felipe. I got it last month. Sumali ako sa isang treasure hunting. Ang goal ay makakuha ng ginto. But I got so lucky. Dalawa kaming nakakita ng diamanting iyan. Kaso, mas mabilis ako kaya ako naunang makakuha. Gusto ng kalabang hatiin namin ng mapagbebentahan pero wala naman sa usapan yun. Nagpareho kaming sumali sa treasure hunting na yun. So I ended up keeping it. Nagpapalamig pa ako bago ako tuluyang pakawalan. Dagdag pa niya, kaya't napatingin sa kanya si Melanie. May halong pag-alala sa muka. Dad, baka naman yatang nangaganib ang buhay niyo dahil dyan. Bakit hindi na lang po kayo pumayag makipaghati? Usal pa nito, kaya tinapik siya ng ama sa balikat. You know what, sweetheart? Sa mundo na pagiging negosyante, hindi ka pwedeng basta-basta pumayag kung wala naman sa dilyon. You know, you have to be wise enough. Marami pang sinabi sa Felipe at matapos ang pag-uusap na iyon, ay tsaka naman ipinakita ni Felipe ang magiging silid ni Melanie. Napaawang pa ang labi ng dalaga nang makita ang loob nun. Wow! Sobrang ganda, Dad. You still remember my favorite color? Manghang tanong niya at dahan-dahang inihakbang ang mga paa. Napangiti naman si Felipe sabay tango. Of course, sweetie. Paano ka ba makakalimutan yun? Noong mga panahong hindi tayo nagkasama, yun na lang ang tanging magagawa ko. Ang alalahanin bawat detalye ng pagkatao mo. Sagot ng ama, kaya't maging si Melanie napangiti na rin. I appreciate, Dad. Thank you so much. O siya, sige na. At magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka sa biyahe. Magpapahatid ako ng makakain ko dito at makagutom ka na rin. Alam kong hindi ka nag-aalmusal sa umaga. Sabi ni Felipe at tinapik ang balikat ni Melanie bago ito tuluyang lumabas ng silid. Samantala nang maiwang mag-isa ang dalaga, ay mabilis itong pumasok ng banyo, bit-bit ang tuwalya para maligo ulit. Pakiramdam niya kasi ay sobrang lagkit niya dahil sa pawis kanina. Hindi niya inaasahang ganun nga pala kainit sa Pinas. When was the last time I visited here? Parang nakalimutan ko na agad ang klima dito sa Pilipinas. Aniya pa sa sarili habang dinadama ang malamig na tubig sa balat. Hindi rin naman nagtagal ay natapos na itong maligo kaya't mabilis ang ginawa niyang pagpapunas ng katawan bago lumabas. Nakalimutan ko magdala ng damit. Ano ba yan? Makakalimutan ka talaga, Melanie. Di bali na nga, lalabas na lang ako. Total, wala naman ibang papasok dito. Pero teka, nalak ko ba yung pinto? Baka may biglang pumasok paglabas ko.
Aniya pa sa sarili at dahan-dahang hinawakan ng doorknob, tsaka iyon pinihit. Nang tuluyan makalabas ng banyo, ay napangisi ito sabay bitaw sa tuwalyang hawak niya. Yun kasi ang nakasanayan niyang gawin mag-isa sa silid niya. Ang hayan maglakad ang sarili habang walang saplot. Malayang tumatama ang hangin sa bawat sulok ng balat niya. Subalit hindi pa man din nagtatagal, ay tila huminto ang mundo ni Melanie nang biglang bumukas ang pinto. Iniluway no ng isang lalaking diretsong pumasok sa silid niya. Sigaw pa nito, dahilan kung bakit napatingin sa kanyang lalaki at diretsyo nitong nabitawan ang hawak na tray na naglalaman ng pagkain sana ni Melanie. Sino ka? Pagalit na tanong ni Melanie habang mabilis na pinulupot sa katawan ng tuwalyang kanina ay binitawan niya. Pasensya na. Pasensya na, ma'am. Hindi ko alam na nagbibihis pa pala kayo. Utal-utal at halatang kinakabahang usal naman ng lalaki. Habang nanginginig ang kamay niyang pinupulot ang mga bubog ng plato sa sahig. Oh my God! Is this how you enter a room? Hindi man lang marunong kumatok? Hindi ba kayo tinuruan ng tamang asal? Paggalit na tanong ni Melanie at mahigpit na nakahawak sa tuwalya. Sa takot na mahulog iyon mula sa katawan niya. Samantala ay nanatili ang pagkakayuko ng lalaki. Dala ang tray ay tumayo ito at tumalikod. Pasensya na po. Hindi na mauulit. Aniya pa at mabilis ang ginawang paglalakad palabas ng silid. Sanhi kung bakit naiwang nakaawang ang labi ni Melanie. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Sobrang bilis at malamang sa malamang ay nakita ng lalaking iyon ang katawan niyang iniingatan niya. So annoying. Sigurado ako nagpapantasya na yun ngayon. Ikaw kasi, Melanie, hindi mo man lang naisip na saraduhin yung pinto. Bakit naman kasi hindi marunong kumatok? Nakakainis. Pagsasalita niya sa sarili, tsaka binilisan ang pagbibihis. Baka mamaya kasi ay may bigla na namang pumasok sa silid niya nang hindi kumakatok. Pagkatapos magbihis, ay sandali niyang pinatuyo ang buhok niya hanggang sa tuluyan nitong nakatulog. Nag-aagaw na rin ang liwanag at dilim sa labas nang magising ito. Dahil sa isang katok kaya't mabilis siyang napabalikwas ng bangon. Come in, Dad. Aniya pa. Subalit hindi bumukas ang pinto. Ma'am, pinapababa na po kayo ng dad nyo. Magdi-dinner na daw po kayo. Pakisabi bababa na. Aniya na lamang tsaka mabilis na tumayo. Aniya na lamang tsaka mabilis na tumayo. Ramdam na rin kasi nito ang pagkalab ng sikmura dahil nga hindi siya nakakain kanina. Dahil doon ay hawak nito ang kumakalan na tiyan habang pababa ng hagdan. Subalit ilang hakbang pamandi ng layo niya nang maramdaman niya ang pagkulo ng dugo niya dahil sa nakita. Kung kaya't naging mabilis ang ginawa nitong paghakbang palapit sa lalaki. Oh, it's you! The man who doesn't know how to knock. You're still here, huh? Walang pag-alinlangan niyang sabi habang nakatingin sa lalaki na ngayon ay hindi malaman kung anong sasabihin. Calm down, sweetie. What happened? Pagtatanong naman ni Felipe na ngayon ay naguguluhan dahil sa inasal ni Melanie. Well, Dad, this man doesn't know how to knock. Basta-basta na lang papasok sa kwarto ng may kwarto. Ang ending ngayon, pumasok siya habang hindi pa ako nakakapagsuot ng damit. At wala pa akong saplot na kahit ano. I'm sure he's fantasizing my body right now. Dire-diretsong ani Melanie, sanhi kung bakit naging seryoso ang tingin ni Felipe sa lalaki na katayo sa gilid niya. Is that true, Anthony? Tanong pa nito habang napakrus naman ang mga braso si Melanie at taas sa mga kilid na nakatingin sa lalaki na ngayon ay nakayuko na. Well, Napatighim si Felipe nang hindi sumugot ang lalaki. silence means yes. All of you, walang sino man na pwedeng mambastos sa anak ko. You should knock on the door first before entering. And because of this,
You are fired, Anthony. Sanhi kung bakit kaagad naman ng laki ang mata ni Melanie. Napatingin siya sa lalaki. Halata sa itsura nito ang panlulumos sa narinig at bahagya ay nakaramdam ng awa ang dalaga. But, Dad, you need him, right? You don't have to do that. Actually, it's just a misunderstanding and I'm pretty sure hindi naman niya sinasadya yun. No one's perfect, Dad. Come on. Naiinis lang ako pero sigurado naman akong hindi niya nauulitin yon, right? Dire-diretsong ani Melanie at hinawakan pa sa braso ang ama para makumbinsi ito. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Siguro ay naaawa lamang siya sa lalaki. Naisip niyang baka kailangan ito ng trabaho, kaya't hindi makakaya ng konsensya niya kung matatanggal ito ng dahil lang sa pangyayaring iyon. Maya-maya pa ay narinig nito ang paghinga ng malalim ng ama. Tsaka niya naramdaman ang pagdampi ng kamay nito sa balikat niya. Are you sure, sweetie? Tanong ng ama na mabilis niyang tinanguan. Yes, Dad. I'm sure this is just a little misunderstanding at maayos din naman to. Ngiting sagot ni Melanie, kaya't napatango-tango ang ama nito, sabay tingin sa lalaki. You're lucky now, Anthony. Salamat po, Ma'am Melanie. Pangako, hindi na mauulit. Mahina namang gusal ni Anthony habang nananatili ang tingin sa sahig. O siya, halina at kumain na tayo anak. Nakaanda na ang pagkain sa hapag. Pag-aaya na lamang ni Felipe sa anak tsaka nito iginaya ang dalaga para maupo. Samantala, napangiti naman ng malapat si Melanie nang makita ang mga pagkaing naroon. Adobong manok, sinigang, at pakbet. Sobrang namiss ko mga pagkain to, Dad. Mahihimigan ang galak sa tinig ni Melanie nang sabihin niya iyon habang masigasig itong kumukuha ng pagkain. Napangiti naman ang ama habang pinanonood siya. O sige, kumain ka lang at magsasawa ka niyan sa pananatili mo dito. Usal pa niya. Dad, sandali. Tayo lang po bang kakain? Hindi ba sila sasabay sa atin? Maya-maya'y tanong niya nang mapansing nakatayo lamang ang mga tauhan ng ama sa harap nila. Huwag mo sila kalalahanin, anak. Mamaya pa sila kakain pagkatapos natin, tsaka hindi rin sila sabay-sabay nakakain. Sagot ni Felipe, kung kaya't napatango si Melanie. Ganun po ba, Dad? Anyway, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Muling pagsasalita ni Melanie at umayos ng upo. Dad, while I was in the US, naisip ko po kasi na kapag nagpunta ako dito mamamasyal po sana ako. Alam mo na, kagaya ng nakasanayan ko noon. Kaso, alam ko naman pong busy kayo kaya hindi na po ako masasamahan sa lahat ng lakad ko. So maybe, papayag po kayong samahan ako ng kahit isa sa mga kasambahay niyo dito. Pagpapatuloy niya, kaya naman ay sandaling tumigil ang ama sa ginagawa nitong pagsandok ng pagkain, sabay tingin sa kanya. Oh no, sweetie. I can trust you enough with our needs. Pero, alam mo, sa tingin ko, mas maganda kung si Anthony ang magiging kasama mo. I'm sure he can protect you. Tsaka, totally, hindi naging maganda ang unang pagkikita nyo. I think it's just good for the two of you to start again and maybe get to know each other. May kaidaran lang kayo. Kaya siguradong magkakasundo din kayo. Mahabang litanya ni Felipe, dahilan kung bakit napabaling ang tingin ng dalaga sa lalaki na katayo malapit sa kanya. Ilang segundo niya iyong pinagkatitigan bago siya tuluyang tumango. Ma'am Melanie, pwede ko po ba kayong makausap? Pagkatapos ng hapunan, ay napagpasyahan ni Melanie na pumunta sa hardin kung saan siya nalalagi noon para sana magmuni-muni. Subalit nagtataka siyang napalingon sa pinanggalingan ng tinig na iyon. Anthony, what is it? Simpleng tanong niya, tsaka ay binalik ang paningin kung saan.
Gusto ko lang pong mangingi ulit ng paumanhin sa nangyari kanina. Hindi ko po talaga sinasadya yun. Pinapangako ko pong hindi na yun mauulit dahil mas magiging maingat na ako sa susunod. Pagsasalita ni Anthony, subalit hindi siya inimik ni Melanie. Hindi din naman kasi nito alam kung ano nga ba ang dapat niyang isagot. Tsaka, salamat din po pala sa ginawa niyo kanina. Kailangan ko po kasi yung trabahong to. Sa katunayan, hindi po ganitong trabaho ang gusto ko. Masyadong delikado. Hindi naman po sa naduduwag ako. Pero, kung sakali, ayoko maiwan ng pamilya ko. Ang kaso, malaki po ang pinapasahod sa amin ng ama nyo. Tsaka, malaking tulong po yun para sa nanay kong nasa ospital. Kaya utang na loob ko po sa inyo kung bakit hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Dagdag pa ni Anthony. At dahil sa narinig ay tuluyan nilingon ni Melanie ang lalaki. I can see it from your eyes. Naisip kong lahat naman tayo nagkakamali. Hindi solusyon ang pagtatanggal sa iyo sa trabaho. But please know na hindi dahil sinigip kita, ay okay na tayo. It doesn't mean I'm forgetting everything dahil hindi ko yun makakalimutan. Mahihimigan ang pagsusungit sa tinig ni Melanie habang sinasabi iyon. Kaya't barahang napatago si Anthony. Naiintindihan ko po, ma'am. Anthony, pagtawag ni Melanie sa lalaki, ilang araw ang nakakalipas. Kasalukuyan silang naglalakad palabas ng mall. Bitbit ang ilang paper bags na naglalaman ng ilang pinamili ni Melanie. Para iyon sa kanyang ama at para na rin sa kanyang ina pagbalik niya. Samantala ay mabilis namang lumapit sa kanya si Anthony. Yes, ma'am. Sagot nito. Sandali namang inayos ni Melanie ang shades niya. Bago niya ito nilingon, kalaunan ay ibinalik din ang tingin sa daan. I heard your name noong tinawagan ko si Daddy. The day before ako magpunta dito. Aniya, tumago naman ang lalaki. Narinig kong may perm siyang binanggit. Unfortunately, ngayon ko lang naalala kaya hindi ko yun natanong kay Dad. Since nandito na rin lang naman tayo, may I ask you to drive me there? Hindi naman siguro masama kung pupunta ako doon na walang paalam, right? Titingin lang naman ako. Taas ang kilay na sabi niya, tsaka huminto sa harap ng sasakyan para hintayin ang pagbukas ni Anthony ng pinto ng kotse. Sure, ma'am. No problem po. Pagsasalita ni Anthony at mabilis na binuksan ang makina ng kotse nang makasakay ito. Habang nasa biyahe, ay hindi sila nag-iimikan. Ilang araw na ring nakabuntot si Anthony kay Melanie, subalit sadyang malabig pa rin ang pakikitungo ng dalaga sa kanya. Marahil ay galit pa rin ito dahil sa pangyayaring iyon. Kalahating oras lang ang lumipas nang makarating sila sa farm. Kaagad na nanlaki ang mata ni Melanie nang makita iyon. Wow! Ang ganda dito. I bet the 6 years old me would be running around here all day. Mahina at nakangiting Aniya, kaya't napatingin sa kanya si Anthony nang hindi umiimik. Anthony, anong meron dito? Ano yung pinag-utos sa'yo nun ni Dad? Pagtatanong niya, tsaka silang dalawa nagsimulang maglakad. Dito po, nakatanim ang daan-daang puno ng mangga at kung ano-ano pang prutas. Dinideliver po sila sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nung nakaraan po, 2 truck ng mangga ang i-deliver papuntang Palawan. Pinatignan po ng dad nyo kung maayos na yung i-deliver. Minsan po kasi hindi maganda ang loading. Paliwanag ni Anthony, kaya tumango si Melanie. Tsaka muling inilibot ang paningin. Yon, ano ginagawa ng mga kabayo dito, Anthony? Tanong niya muli. Nag-aalaga din po ang dad nyo ng mga kabayo para ibenta. Kung minsan, dito rin sila nalalagi ng mga kaibigan niyang mga negosyante rin. At bilang libangan, isupasakay sila sa kabayo. Talaga? Pwede nagsakyan ng mga kabayong yan? Hindi ba yan sila nagwawala kapag sinasakyan? Paano kung mahulog ka? Sunod-sunod na pagtatanong ni Melanie, habang nagsisimula na ring humakbang ang mga paa niya, papalapit sa mga kabayong iyon. Hindi naman po sila nagwawala dahil na-train naman po sila ng mabuti.
Tsaka, hindi ka rin po mahuhulog kung marunong kang mga bayo. Sagot ni Anthony, kaya't nakangusog na patingin sa kanya si Melanie. Eh, ikaw Anthony, marunong ka bang mga bayo? Diretsahang tanong niya, sanhi ng pamumula ng pisngi ni Anthony. Hindi kagad ito nakaimik, kaya't lumapit sa kanya ang dalaga, tsaka ikinumpas sa mga kamay sa harap niya. Anthony, ayos ka lang? Tinatanong ko kung marunong ka bang mga bayo, kasi gusto kong sumakay. Paglilinaw ni Melanie na mapagtanto niya kung anong sinabi niya. Natauhan din naman si Anthony at wala sa sariling napatango-tango. Great, we're riding this. Pagsasalita ni Melanie, tsaka tinignan ng ilang kabayong naroon. Pagkatapos ay itinuro niya ang itim na kabayong tahimik sa gilid. We're riding this black horse. Hey, excuse me. Pagtatawag niya sa kung sino na mabilis din namang lumapit. Nang tuluyang makalapit ang lalaki, ay kaagad din naman nagpakilala si Melanie, tsaka sinabi ang pakay nila na mabilis tinanguan ng lalaki. Okay, ma'am. Careful lang po. You just need to pull the rope to stop the horse from running. Oh no, don't worry. This man here knows how to do it. Pagtuturo ni Melanie kay Anthony, na ngayon ay nasa likuran niya. Pareho na silang nakasakay sa kabayo, subalit wala pa ring imik si Anthony. Samantala, nang magsimulang tumakbo ang kabayo, ay malalapad ang ngiting nasa labi ni Melanie. Damang-dama nito ang hanging tumatama sa balat niya. Bukod doon, ay nararamdaman niya ang lapad ng katawan ni Anthony sa likod niya. Hindi niya maiwasang bumilis ang tibok ng puso dahil doon. Gayunpaman, ay baliwala lamang ito sa kanya. Sige pa, Anthony. Bilisan mo pa! Pautos niyang sigaw, habang hindi pa rin umiimik si Anthony. Bagamat nagtataka siya, ay hindi niya iyon ngayon mapagtuunan ng pansin. Lalo na nang mas bumilis pa ang takbo ng kabayo. Ah! Mas lalong lumakas ang sigaw niya. Anthony, babangga na tayo! Pahintuhin mo na! Ma'am, hindi po ako marunong. Tsaka pa lamang nagsalita si Anthony kaya't gulat na napalingon sa kanyang dalaga. What? Bakit hindi mo sinabi kanina anong gagawin natin? Paano to hihinto? Ma'am, kanino ko pa po hinihila yung tali? Ayaw po huminto. Tingin ko po. Ano ha? Ano? Aangal pa sana si Melanie, subalit tinawakan na siya ng mahigpit ni Anthony. Sunod ay naramdaman na lamang niya ang paglutang ng katawan nilang dalawa sa hangin hanggang sa tuluyan silang bumagsak sa lupa. Kasabay din noon ay ang pagtatagpo ng kanilang mga tingin at ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Samantala, ay kabado si Anthony sa nangyari. Inaasahan niya ang sigaw sa kanya ni Melanie, subalit isang halakhak ang narinig niya mula sa dalaga. That was so fun! Probably the most memorable thing I experienced during my stay here. Thank you so much, Anthony. Nakakainis kasi hindi mo sinabing hindi ka pala marunong pero ang saya. Pagsasalita pa ni Melanie habang pareho pa rin silang nakahiga sa lupa at nakatingin sa isa't isa. Napangiti na rin si Anthony sa narinig. Pasensya na, ma'am. Nahiya akong magsabi sa inyong hindi ako marunong. Ibang pangangabayo kasi ang alam ko. Pagbibiro ng lalaki, sanhi kung bakit si Melanie naman ang pinamulahan ng mukha kung kaya't kaagad itong bumangon at hinampas si Anthony na nakahiga pa rin at nakangisi. Sira, tanging nasabi ng dalaga, tsaka niya tinulungan ni bangon si Anthony. At sa una-unahang pagkakataon, ay nagkadikit ang mga balat nila. Kapwa ramdam nila ang tila ba kay lakas na enerhiya ng kuryenteng dumadaloy sa mga katawan nila. Subalit walang nagtangkang pagtuunan niyo ng pansin. Sa halip ay napuno ng halakhak ang lugar na iyon. Hey Anthony, do you think this looks good on me? Tanong ni Melanie sa lalaki. Isang linggo nakalipas matapos ang pangyayaring yon. Dahil nga doon, ay hindi na may pagkakaila ang pagbabago ng pakikitungo ni Melanie kay Anthony. Bagay na maging siya ay napansin din subalit ipinagsawalang bahala na lamang.
Sa isip niya siguro, ay tuluyan niya nang nakalimutan ang unang pagtatagpo nila ni Anthony. Samantala, ay tumango naman si Anthony sabay ngiti. Bagay po sa inyo, ma'am. Parang ikaw po kasi yan. Makinang nagniningning sa dilim. Parang isang diamante. Aniya pa habang nakangiti pa rin, kaya't sandaling napatingin sa kanya si Melanie. Sa isip ng dalaga, ay ngayon lamang niya napansing gwapo pala si Anthony. Calm down, Melanie. Huwag mo sabihin kinikilig ka sa ganyang linyahan. Tumigil ka. Pagsasaway niya sa sarili, tsaka nag-iwas ng tingin. Polero ka pala, Anthony? Tikim niya. Hindi, ma'am. Nagsasabi lang po ng totoo. Sagot naman ni Anthony. Pagkatapos ay tamad na inilapag ni Melanie ang damit sa couch at naupo doon. Bakit pa kasi may ganitong party pa si Daddy? Nakakatamad kaya to. I'd rather sleep in my room than to party all night. Reklamo niya. Sa lahat kasi ng naisipan niya gawin sa Pinas ay hindi kasama ang pagpaparty, lalo na at hindi niya naman hilig ang ganon. Akala ko, lahat ng babae gustong ganitong kasiyahan. Naiiba ka nga po, ma'am. Kung iyahan tulad sa bato, isa kang ang diamanting tunay. Kung ganun, ikaw ang tunay na kayamanan ng dad mo. Seryoso ang mga tingin ni Anthony habang sinasabi iyon kaya't hindi nakaimik si Melanie. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa mga tingin na iyon. By the way, what's this party for? Pag-iiba niya ng usapan. Ginagawa po ito ng dad mo, taon-taon bilang pasasalamat. Lahat imbitado. Mayaman ka man o mahirap pwedeng pumunta. Yan na po ang nakasanayang gawin ng inyong ama. Kaya nga po siguro tuloy-tuloy ang swerte niya dahil mapagbigay siya sa kung anong meron siya. Ngiting sagot ni Anthony, kaya't nangingiti ring napatango si Melanie. Sa isip niya nakaka-proud pala masyado ang dad niya. Samantala nang sumapit ang gabi at nagsimula ang kasiyahan, mahigpit na nakakapit sa braso ni Felipe si Melanie habang lilinga-linga sa paligid. Nang mamataan si Anthony sa gilid, ay tsaka lamang siya kumalma. Hindi kasi siya sanay sa mga ganoong okasyon, lalo na at hindi naman siya sinani ng kanyang ina sa ganon. There you are, Felipe. Thanks for inviting us here tonight. And who's this adorable lady with you? Maya-maya ay sinalubong sila ng ilang lalaki. Katulad ng ama ay nakasuot iyon ng magagarang damit, halatang karangyaan sa itsura. Oh, I want you to meet my daughter, Melanie. She stayed in USA with her mom, kaya ngayon nyo lang siya nakita. Pagsasalita ni Felipe habang ngumiti naman si Melanie, sabay ko ng kaunti. Hello po, nice to meet you all. Aniya pa. Ilang pagpapakilala pa nangyari bago pa si Melanie tuluyang nakawala. Sa loob mismo ng bahay nila ang kasiyahan kung kaya't sa hardin niya naisipang magpunta para magpahangin. Hindi kasi siya sanay humarap sa maraming tao at maiintindihan din naman siya ng ama niya kung sandali siyang mawawala. Nandito ka lang po pala, ma'am. Kanina pa kita hinahanap. Isang tinig ang narinig niya mula sa likuran niya, kaya't mabilis niya itong nilingon. Sanhi ng bigla ang pagkatama ng mga tingin nila ni Anthony. Ako? Bakit mo naman ako hinahanap? Pagtatanong niya pa, kulot ang noo habang natawa naman si Anthony. Siyempre, ma'am. Trabaho ko ang bantayan kayo. Sagot pa nito, kung kaya't napaiwas ng tingin si Melanie. Hindi niya alam kung bakit bahagya siya nakaramdam ng inis dahil sa sagot na iyon. Babantayan mo pa rin ba ako kung hindi na yun parte ng trabaho mo? Biglaan niyang tanong pagkatapos ay naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit sa gilid niya ni Anthony. Ramdam niya ang mga tingin nito sa kanya kaya't pinigilan niya ang sariling lingunin nito. Karangalan ko po ang pagsabihan kayo. Kaya, parte man ito ng trabaho o hindi, masaya akong magsisilbi pa rin sa inyo, ma'am. Sagot nito. I see. Can you crop the word, ma'am? Magkaedad lang tayo, tsaka
Alam mo bang hindi ako sanay na pinagsisilbihan? Hindi ako sinanay ng mama ko sa ganyan, kaya please, please, don't treat me like a boss. I'm sorry if I was rude to you before. It's just that you saw me bare naked. Humina ang tinig ni Melanie sa panguling sinabi niya. Samantala, ay hindi naman nakaimik si Anthony. Muling sumagi sa isipan niya ang katawan ng babaeng nasa tabi niya ngayon. Hindi niya man sinasadya, ngunit nakaukit na iyon sa isipan niya. At sa tuwing naalala niya iyon, ay hindi niya mapigilan ang pagtipok ng puso niya. By the way, how's your mom? Hindi ba't nabanggit mo noon sa akin na nasa ospital siya? Pag-iiba na lamang ni Melanie ng usapan nang mapansin niyang maging si Anthony ay nailang na rin. Ayos na po siya, ma'am. Melanie, nakalabas na siya noong nakaraang linggo. Ngayon nakakakilos na rin siya sa bahay at kahit papaano okay naman na siya. May bakas ng ngiti sa labing usal ni Anthony. Alam mo ba, pangarap kong maipasyal minsan si nanay kahit saan lugar. Basta, yung magiging masaya silang dalawa ng tatay ko. Biglang dagdag ni Anthony, kaya't napatingin sa kanya si Melanie. May pagkamangha sa mga mata. Puti ka pa. Buo ang pamilya mo. Mahinang aniya kaya't nagkatinginan silang dalawa. Bakit? Ano bang nangyari sa dad mo tsaka sa mama mo? Napahinga ng malalim si Melanie sa tanong na iyon. Pagkatapos ay nag-iwas siya ng tingin, tsaka tumingala sa buwan. Nagkahiwalay yung mom at dad ko dahil sa pagkakamali ni dad. May naka one night stand si dad noon. Pero alam mo, hindi na ako galit kay dad kasi pareho naman silang mas naging better kahit nagkahiwalay sila. Ang tanging hiling ko na lang, sana balang araw mabuo ulit ang pamilya ko. Pag nagkataon talaga, pagbibigyan ko si mami sa hiling niya. Tsaka siya natawa sa panghuling sinabi. Anong hiling naman yun? Tanong ni Anthony. Gusto niya na daw akong magkaroon ng mapapangasawa. Sadyang pihikan lang talaga ako pero kahit anong estado ng buhay meron siya basta hindi ko lang maranasan yung same pain na naranasan no ni mom. Napatango naman si Anthony. At ako mang magsasalita pa sana ng kapwa sila matigilan dahil sa isang malakas na pagsabog. Anthony, ano yun? Kabadong tanong ni Melanie nang marinig nila ang malakas na sigawan sa loob. Mabilis na umusbong ang malaking kaguluhan. Kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril. Huwag kang lalayo sa tabi ko. Nilusob tayo ng mga kalaban. Ani Anthony habang dahan-dahang kinakapang barilya. Ano? Si Dad! Paano si Dad, Anthony? Hanapin natin si Dad! Tarantang usal ni Melanie, tsaka sinubukan lagpasan si Anthony, subalit mabilis siyang nahawakan ng lalaki sa kamay. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Masyadong maraming kalaban. Kailangan natin makaalis dito ng ligtas, Melanie. Pero paano nga si Dad? Ilalabas natin si Dad! Aniya, habang pilit siyang hinihila ni Anthony kung saan. Nagsimula na ring maglanda sa mga luha niya, sa mata. Kaya't sandaling tumigil si Anthony para lingunin siya. Marahan itong pinunasan ng mga luha niya sa mata. Maraming bantay ang dad mo. Hindi siya pababayaan. Pero tayong dalawa lang hindi natin sila kakayanin. Ayoko mapahamak ka, Melanie. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mahinang usal ni Anthony, subalit nag-iwan niyo ng bakas sa puso ni Melanie. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng kaguluhang nangyayari, ay tila tinatraidor siya ng puso niya dahil ramdam niya na tila nagsasaya ito. Pero gusto kong matiyak na ligtas si Dad. Hindi ko siya pwedeng iwan, Anthony. Mahina at nangingiyak na niyang sagot, kaya't hinigpitan ni Anthony ang hawak sa kanya. Babalikan ko ang dad mo. Pero kailangan muna kitang ilayo dito. Pangako, sisiguraduhin kong ligtas din siya. Pagkatapos ay nagsimula na silang tumakbo kung saan. Dahil nasa likod ang hardin at walang ibang daanan palabas, ay kailangan nilang dumaan sa harap.
Ilang putok pa ang pinakawalan ni Anthony sa tuwing may kalaban silang makakasalubong, hanggang sa tuluyan na nga silang makalabas. My God! Finally you answered the call. Where have you been, Melanie? Bakit hindi kita matawagan? May halong inis na usal ni Jocelyn sa kabilang linya nang sagutin ni Melanie ang tawag. I'm sorry, ma'am. I got busy. Sagot ni Melanie, namumugto pa rin ang mata sa kaiiyak. Sandali siyang nakatira sa bahay ni Anthony kasama ang pamilya nito. Ilang araw na rin na nakaraan, subalit wala pa rin siyang balita kung nasaan ang ama niya. Wait, are you crying? What happened, Melanie? I can sense something is wrong. Sabihin mo may ginawa na naman ba yung ama mo dyan, ha? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Marahil ay nahimigan nito sa tinig ng anak ang kalungkutan. Samantala, ay napapikit naman si Melanie sabay hinga ng malalim. Iniisip niya kung sasabihin ba niya sa kanyang ina ang nangyari o ililihim na lamang ba niya ito. Ma'am, I don't know kung gusto mong malaman pero nawawala si Dad. Ha? Anong nawawala? Naguguluhang tanong ng ina. Nagkaroon ng malakas sa pagsabog sa bahay last time. I was able to escape, but I failed to see Dad. Hanggang ngayon po, hindi pa rin namin siya nakikita. Under investigation po yung bahay kaya hindi kami makapasok doon. Sagot ni Melanie. Tsaka muling tumulo ang luha. Nang marinig naman iyon ni Jocelyn, ay mabilis na bumulusok ang kaba sa dibdib niya. Alam niyang galit pa siya kay Felipe. Subalit hindi may pagkailang. Kahit papaano ay may pakailang pa naman siya rito. Ano? Where are you? Send me your address and I'll be flying ASAP. Aniya pa at mabilis na ibinaba ang tawag para mag-asikaso at hintayin ang text galing kay Melanie na mabilis namang ginawa ng dalaga. Maya-maya pa ay isang katok ang narinig ni Melanie mula sa pintuan ng silid na kinalalagyan niya. Pagkatapos ay unti-unti yung bumukas at iniluwanan si Anthony. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya na mabilis ding tinanguan ni Melanie. May lead na ako kung nasa nandad mo. Paninimula niya kaya't kaagad na napatayo si Melanie. Talaga? Nasaan si Dad? Tanong niya. Nakuha nila ang number ng cellphone ko galing kay Joseph. Yung isa sa mga tauhan din ng dad mo. Marami silang hawak na kalaban. Hindi sila makapanlaban dahil sadyang marami at pinaghahanda ng kalaban lahat ng to. Ayon sa kanila, isang bagay na nais makuha ng kalaban kapalit ng kalayaan ng dad mo. Pati na rin ang ibang kasamaan ko. Ani Anthony habang nakatingin sa dalaga. Kung ganun, anong bagay yon? Pera ba? Gusto ba nila ng ransom kapalit ng kalayaan ni Dad? Kung ganun, ano pang hinihintay natin, Anthony? Mag-withdraw na agad tayo ng pera. Pagsasalita ni Melanie, halata ang desperasyon sa tinig. Nagkakamali ka, Melanie. Hindi pera ang nais nila. Isang bagay lang ang alam ko, Melanie. Yung diamante, nasa bahay nyo. Nasa isang silid yun sa dulo ng pasilyo. Kahit ang mga pulis ay hindi yun magawang buksan. Alam kong yun ang pakay nila. At nang dahil sa narinig ay natigilan si Melanie. Naalala niya ang diamante ngayon at maging ang passcode nito. Pero alam niya sa sarili niyang hindi yun basta-basta isusuko ng ama. Subalit ano nga bang mas mahalaga sa pagkakataong iyon? Kayamanan o kalayaan? Oh, Melanie anak, kumain ka lang dyan ha. Huwag kang mahihiya at hindi ka naman naiba sa amin. Marami pang pagkain. Kumuha ka lang ha kung gusto mo pa. Magilaw na saad ng ina ni Anthony, kaya't natauhan si Melanie sa pag-iisip ng malalim. Abay, oo nga. Napapansin ko, pareho kayong tulala nitong si Anthony. Nag-uusap pa kayo gamit ang isip nyo. Biro naman ang ama ni Anthony, kaya't pare-pareho silang natawa. May naisip lang po ako. Pagdadahilan na lamang niya at sandaling tinitigan ng pamilya ni Anthony sabay ngiti. Ganito pala ang pakiramdam ng buo ang pamilya. Yung tipong sabay-sabay kayong kakain sa lamesa.
Sabay magtatawanan habang magkukwentuhan. Aniya pa sa isip sabay hinga ng malalim. Sa mga sandaling iyon ay isang desisyon ang pumasok sa isip niya. Kaya't pagkatapos nilang kumain ay kaagad din silang nag-usap ni Anthony. Sigurado ka na ba dyan, Melanie? Tanong ni Anthony habang nasa isang madilim na sulok ng bahay ang dalawa. Hindi ko na iniintindi kung magalit si Dad. Mas mahalaga ang kalayaan niya kaysa kahit anong kayamanan. Tumango si Anthony. Sabay ngiti nang marinig ang pagpapakatotoo ni Melanie. Salamat din. Dahil ipinadaman yung may halaga pa rin ako na posibleng maramdaman ang pagiging parte ng isang buong pamilya. Bahagya natawa si Melanie. At sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Lalo na nang unti-unting lumapit ang mukha ni Anthony at naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na parehong hindi inaasahan. Pero alam nilang, totoo. Kinabukasan, sa loob ng isang pasilyong amoy alikabok, binuksan ni Melanie ang pinto gamit ang kanyang birthday bilang passcode. Bingo! Pusal niya habang bumukas ang lagusan patungo sa diamante. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalapit. Sabi ni Anthony. Ngunit ang tagumpay ay hindi nagtagal. Sinalubong sila ng pulis sa labas. Gusto ni Melanie protektahan ang plano pero ang pagdating ng ina niya, ang tuluyang nagpaluwa sa kanya. Ma'am, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bulong niya habang yakap ito. Anak, hayaan mo silang tumulong, hindi ka nag-iisa. Habang nasa sasakyan, tinanong ng pulis ang detalye. Si Fernando Mabulay ang may gusto sa diamante. Wala nang iba. Ani Anthony. Nang marating nila ang tagpuan, pinigilan si Melanie. Delikado to. Kaya si Anthony ang umako. Nag-iingat ka. Mahinang wika ni Melanie bago abutin sa kanyang diamante. Mabilis ang tibok ng puso ni Anthony habang naglalakad palapit sa panganib. Pero mas malakas ang loob niya para sa babaeng minahal niya nang hindi niya inaasahan. Nasaan si Felipe? Tanong ni Anthony. Kapalit ng diamante, lumabas si Felipe. Halatang nanghina pero buhay. Palitan ng naganap. May senyasan sa paligid. At iyon, nagputukan ng mga baril. Sibat! Sigaw ng kalaban. Habang buhat ni Anthony ang kanyang amo, pinaputukan niya ang paligid para makalusot. Pinatay nila. Halos lahat ng kasabahan mo. Mahina pero matalim ang boses ni Felipe habang tumatakbo sila. Hindi na napigil ni Anthony ang galit. Sunod-sunod ang putok ng kanyang baril hanggang sa marating nila ang sasakyan kung nasaan si Melanie. Pagkita pa lang sa ama, humagulgol na si Melanie. Dad! Dumating ang mga pulis na may kasamang mga arestadong kalaban na wala man ng diamante. Nakuha ni Felipe ang isang leksyong mas mahalaga. Ang totoong kayamanan na iyang pamilya. Isang linggo ang lumipas, kaarawan ni Melanie. Sa farm, tahimik ang paligid pero ramdam ang init ng kasiyahan. Hindi ako makapaniwala at dito ka, Jocelyn. Ani Felipe. Huwag kang assuming, Felipe. Nandito ako para sa anak natin, hindi sa'yo. Pero kahit pa sarkastiko ang tono ni Jocelyn, hindi niya maitago ang lungkot sa mga mata. Alam ko nasaktan kita noon pero gusto kong mabawi, Jocelyn. I still love you. Anang lalaki habang dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. I hate myself for loving you pero mahal pa rin kita. Sagot ni Jocelyn, sabay yakap. Tahimik na pinanood sila ni Melanie at sa kanyang puso, alam nang iyon ang pinakaregalo sa kanyang kaarawan. Hindi diamante, kundi pagmamahalang bumalik mula sa pagkawasak. Hindi man ako pamilya pero masaya ako para sa inyo. Ani Anthony sabay lakas ng loob na lumapit. Sir, ma'am, kung papayag kayo, gusto ko pong pakasalan si Melanie. Napatingin ang lahat kay Melanie. Ang bilis mo naman, Anthony. Wala man lang ligaw? Kunot noon niyang tanong sabay ngiting pilya. Pahayad ka na. Nanlaki ang mata ng binata, pero natawa si Melanie. Pahayad ka na bilang bodyguard.
Kasi magiging asawa na kita. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng kasal. Habang naglalakad sa aisle si Melanie, ay parang lumulutang sa saya. Si Anthony, nasa altar. Pinipigilan na ng luha. Melanie, kahit matigas ang ulo mo, ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Sabi niya habang isinusuot ang singsing. At kahit kinamuhian kita nung una, hindi ko akalaing ikaw pala magpapatibok ng puso ko. Sagot naman ni Melanie, sabay isinuot ang singsing kay Anthony. You may now kiss the bride. Ani ng pari. At sa muling pagtatagpo ng kanilang mga labi, alam nilang ito na ang simula ng panibagong yugto ng buhay. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa gulo, pero nagtatapos sa kapayapaan. Dahil sa bawat sakripisyo, may gantimpala. Hindi ito fairy tale, pero ito ay mas totoo, mas matatag. Sa dulo ng araw, habang nasa labas ng simbahan at abot-tenga ang ngiti ni Melanie, napalingon siya kay Anthony. Hindi mo lang ako pinrotektahan, Anthony. Pinantayan mo rin ang puso ko. At sa puso ng bawat taong naroon, alam nila, minsan ang diamante ay hindi laging kumikinang. Minsan ang diamante ay pusong handang magmahal, sumugal, at manatili. It is indeed true that even the worst enemies can love each other. Kung paano ko kinamuhian nun si Anthony, ganon ko naman siya kamahal ngayon. This also taught me one thing, na kung minsan, ang pagmamahal hindi lang sa kung paano mo ito sasabihin, but it also about on how you will show it. Love is not measured by words, but it's on your willingness to take the risk. I, Melanie Cruz Alfonso, ready to face the new beginning. Wakas.